Isipin mo ang isang mundo kung saan ang mga puno ay hindi lang ilang metro ang taas, kung hindi, milya-milya ang laki. Mga punong mas matangkad pa sa mga gusali at umaabot sa kalangitan. Pero paano kung may natitira pang bakas na mga sinaunang higanting punong ito? Paano kung ang Devil's Tower sa Wyoming at iba pang kahawig nitong rock formations ay hindi lang mga bundok, kundi mga petrified na puno mula sa isang nakalimutang panahon? Misteryo lang ba ito? O may tinatago ang siyensya? Tara, tuklasin natin. Sa iba't ibang panig ng mundo, may mga kakaibang formasyon ng mga bato na hindi mukhang ordinaryong bundok. Sa halip, ang mga ito ay may mga patayong mga haligi na mistulang naputol na puno. Ang pinakatanyag dito ay ang Devil's Tower sa Wyoming, isang napakataas na monolith na may taas na 1,200 feet mula sa lupa. Pero hindi lang ito ang tanging misteryosong bato. Meron ding Giant's Causeway sa Ireland, basalt cliffs sa Iceland, at ang sikat na Uluru sa Australia. Lahat ay nagpasimula ng ideya na baka ang mga ito ay mga sinaunang puno na naging bato. Ang sabi ng mga geologists, ang mga istrukturang ito ay nabuo dahil sa aktibidad ng bulkan. Ang Devil's Tower ay pinaniniwalaang isang igneous intrusion, kung saan ang mga magma ay umaangat mula sa ilalim ng lupa at dahan-dahang lumalamig, bumubuo ng matitigas na haligi. Dahil sa milyon-milyong taon ng erosion, natanggal ang mas malalambot na bato sa paligid nito, kaya't naiwan ang matibay na tore. Samantala, ang Giant's Causeway sa Ireland ay nabuo sa pamamagitan ng lava na lumamig at pumutok sa natural na hexagonal na hugis, tulad ng nakikita rin sa iba pang basalt formation sa mundo. Pero hindi lahat ay naniniwala sa paliwanag ng agam. May mga nagsasabi na ang mga formasyong ito ay hindi talagang mula sa bulkan, kundi ito ay mga sinaunang puno na naging bato. Isipin natin ang Devil's Tower. Ang matataas nitong haligi ay parang mga fibers ng isang puno at ang patag nitong tuktok ay mukhang isang putol na puno. Posible kayang ito ay isang punong may taas na milya-milya bago ito naging bato? Maraming sinaunang kultura ang may kwento tungkol sa higanting puno ng mundo. Mga puno na sinasabing nagkukonekta sa langit at lupa. Sa Norse mythology, ang Yggdrasil ay isang napakalaking puno na may hawak sa buong universo. Ang mga Hopi ay may alamat tungkol sa mga punong mas mataas pa sa ulap. Sa Mesoamerican myths, sinasabing may mga punong may mga lungsod sa kanilang mga sanga. Baka naman hindi ito katang-isip lang. Baka may natitira pang bakas na mga ito sa ating mundo ngayon. Bago tayo masyado magpadala sa ideya ng mga higanting puno, narito ang ilang dahilan kung bakit hindi naniniwala ang mga eksperto sa teoryang ito. Ibang-iba ang istruktura ng petrified wood. Kapag ang isang puno ay naging bato, nananatili pa rin ang mga singsing ng puno at pattern nito. Pero ang Devil's Tower ay gawa sa igneous rock, hindi petrified wood. Imposible din ang sukat. Kung ito nga ay isang tuod ng puno, nangangahulugan na itong buong puno ay napakalaki. Masyadong malaki para mabuhay sa ating gravity. May ganitong formasyon din sa ilalim ng dagat. Maraming columnar basalt formations ang matatagpuan sa ilalim ng dagat, malayo sa kahit anong kagubatan. Ayon sa agam, malamang na hindi talaga ito mga puno. Pero ang ideya ay talaga namang nakakaintriga. Maraming nagtatanong kung may kinalaman ba ang mga higanting tao sa mga punong ito. Ang ideya ng higanting mga tao na may kaugnayan sa mga higanting puno ay isang konsepto na makikita sa iba't ibang alamat, mitolohiya, at conspiracy theory. Ang sinaunang higanting tao sa alamat sa maraming kultura, may mga kwento tungkol sa higanting nilalang na sinasabing minsang nabuhay sa mundo. Sa Biblia, may mga higanting tinatawag na Nephilim na sinasabing anak ng mga anak ng Diyos at ng tao. Sa mitolohiyang Norse, ang higanting si Ymir ay sinasabing naging bahagi ng paglikha ng mundo. Sa alamat ng Amerika at Afrika, may mga kwento ng higanting nilalang na namuhay sa napakalawak na kagubatan. Kung may higanting puno, may higanting tao rin ba? Kung ipagpapalagay natin na totoo ang teorya ng higanting puno, maaaring isipin na baka may mga higanting nilalang na minsang nanirahan sa kanila. May ilang teorya na nagsasabi ang mundo noon ay may ibang gravity o atmospheric conditions
na maaaring nagbigay daan sa mas malalaking nilalang kabilang ang mas mataas na antas ng oxygen. Noong panahon ng Carboniferous period, mas malalaki ang mga insekto at halaman dahil sa sobrang daming oxygen. May mga nag-iisip na baka dati ay iba ang gravitational pull ng Earth, kaya mas kayang lumaki ng sobra ng mga puno at nilalang. May mga ulat di umano'y mga fossil na higanting buto na natagpuan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pero karamihan dito ay walang matibay na ebidensya o peke. Gayunpaman, patuloy pa rin ang paghahanap ng iba sa posibilidad ng isang nawala ng lahi ng higante. Sa pananaw ng agham, wala pang konkretong ebidensya na may higanting tao o higanting puno na kasing laki ng Devil's Tower. Sa mitolohiya at teorya naman, maraming lumang kwento na nagsasabi noon na may mas malalaking puno at nilalang na nabuhay sa mundo. Kung ang mga sinaunang higante ay totoo, maaaring sila ang unang mga tagapag-alaga ng mga higanting kagubatan o baka naman sila rin ang nagputol sa kanila. Ano sa tingin mo? May kaugnayan kaya ang mga higanting puno at mga sinaunang higante? Pero paano kung totoo? Paano kung may panahon na ang mundo ay puno ng milya-milyang taas ng mga puno? Posible bang may mga sinaunang nilalang o sibilisasyon na nakatira sa kanilang mga sanga? Baka may mga misteryo pang hindi natin natutuklasan tungkol sa ating planeta. Mga sinaunang puno ba ang mga ito o mga natural na formasyon lang? Ikaw, anong palagay mo? Totoo kaya ang teorya ng mga higanting puno? O ito ba ay isang maling akala lang? Ipaalam sa amin sa mga komento. At kung mahilig ka sa ganitong misteryo, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang nakakabighaning kwento mula sa kasaysayan ng mundo.